Mga kabiday sa magandang oras sa lahat, welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito, ano po, no? Meron pong isang open letter po, naka-address po ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ano? At ito po ay nanggaling mga kabida mula sa mga retired generals, meron pong active members ng AFP at itong PNP, uniform personnel, meron pong mga miyembro po ng UP Vanguard, civil society at maging ito hong civic organizations po mga kabida, no? Kung saan po ay sila po ay nagkaisa na idulog po ito sa Pangulo, no? Ito pong kanilang concern doon ho sa napaka-controversial na 2025 national budget, ano. Nais po ng grupong ito na ibalik po ng Pangulo, no? Ito hong um, approved budget po mga kabida doon ho sa Bicameral Conference Committee. Dahil ho, nais po nilang tingnan, okay, ng mabuti itong BICAM, itong budget na ito, no? Okay? For thorough, comprehensive, and transparent assessment to ensure that allocations are consistent with the nation's priorities and address the most pressing needs of the Filipino people. Yun po yung kanilang gusto, mga kabida, no? Kung bakit po sumulat po sila, no? Sa pamamagitan po ng open letter kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan. Now, isa sa mga o ilan sa mga gusto ho nilang tingnan po mga kabida ay ito pong mga losers and gainers po. Nung nakarang araw po meron po akong vlog patungkol doon ho sa mga losers and gainers, no? Ibig sabihin, yung mga ahensya po ng gobyerno na binawasan at dinagdagan, ano po, no? Now, dito sa kanilang item o sulat po, nais po nilang banggitin at tingnan ng Pangulo at ng BICAM ito pong unjustified budget increases po, no? Right. Ano po itong mga unjustified budget increases? Ito po mga kabida. Senate budget, ito. Yung Senate budget po, originally, meron ho silang proposal po na 12,830,174,000. Okay? Pero nung pagkatapos na po ng BICAM conference mga kabida, no? Committee here session, umabot po, nadagdagan po, naging 13,930,174 pesos na po. Okay? Merong 1 billion plus ang nadagdag, ano? Okay? 1.1 to be exact, ano? Now, pangalawa po, House of Representative budget. Yung House of Representative budget, ito po, matindi po ito kasi napakalaki, no? Mula sa original po na proposal na 16,345,154 pesos, naging 33,670,000,000 pesos. So, meron hong 106% na increase, mga kabida. Yun yung tanong po ng mga concerned, no, parties o itong mga nagpadala po ng sulat. Bakit ho ganito kalaki? Para bang self-serving Kumbaga, binawasan nila yung ibang mga departamento at pinalaki yung sa kanila po. 'Di ba, mga kabida? Pangatlo, ito, matindi po ito, no? DPWH budget po mga kabida. Yung original proposal po ng DPWH nasa 825 billion pesos, okay? 825 billion 115 million 474 pesos po mga kabida, no? Pero pagdating ho sa BICAM, nung inapprove po ng BICAM yung kanilang budget ng DPWH, naging 1,113,764,447,9 pesos mga kabida. Alam niyo kung ilan o magkano yung increase po niya? Nasa 288,648,973,000 pesos. Ganun kalaki yon. Umabot po ng trillion po yung budget po ng DPWH. Ano? Okay?
kung titingnan ho ninyo, hindi ho ma-explain ng DPWH kung ano na po nangyari doon ho sa budget sa flood control mga kabida, no? Sa buong Pilipinas. Ganito pa rin, tinaasan pa, no? Yung kanilang budget despite medyo hindi ho malinaw yung saan po yung pera para ho sa flood control, ano? Okay? Next, insertion. Ito, napaka-controversial po ito, no? Insertion of AKAP fund. Okay? Itong AKAP po ay pinatay na po ito sa Senate, mga kabida, no? Mismo si Senator Amy Marcos yung pumatay ho dito. Pero pagkatapos ho ng BICAM, ito, bigla hong nabuhay, nag-resurrect. Ito pong AKAP budget na umabot po ng 26 billion pesos, mga kabida. Ayan po, no? Yun po yung nais po nilang malaman kung bakit nagkaganon, no? Alright? At saka itong mga budget po na hindi dapat binawasan. Okay? Itong mga losers na sinasabi ho nila, no? Mga kabida. Okay? Unang-una po, Department of Agriculture, binawasan po ng 20 billion pesos. Okay? Department of Education, may cut na 22 billion pesos. DOH, may cut po na 25 billion pesos. And then DOLE, no? 18 billion pesos. DSWD, may cut po na 96 billion pesos. Ito po yung mga ahensya po ng gobyerno na napaka-importante, mga kabida, na merong direktang connection doon ho sa mga tao, no? Pero binawasan po. Okay? Sa hindi natin alam yung mga kadahilanan po, mga kabida. Yun. Okay? Ito pa, AFP Modernization Fund. Binawasan po ng 15 billion pesos, no? Alright? 15 billion pesos yung bawas po ng AFP Modernization Fund. Kaya nag-alburuto yung mga sundalo ngayon, ano? Dahil ho, may bawas po yung kanilang budget for modernization, mga kabida. Ayan. So, yun po, no? Meron ho silang mga recommendations dito, mga kabida, no? Babasahin ko lang po, para at least malinaw po itong kanila pong recommendation. Alright? Kumbaga, gusto ko nilang ma-facilitate po itong mga sumusunod. Una, reject the unfair upward variation of other expenses. Ayan. Ensure efficient and prudent fiscal management. Number 3. Okay, ang number 3 po ay reinstatement of the initial funding for key departments. Like for example, yung sa DepEd, hindi ho binigyan po ng budget. Zero yung budget po nila, no? Yung sa DA, no? May cut po. Ano pa yung ahensya po ng gobyerno, DOH, okay? Meron pa pong DOLE at saka DSWD po, mga kabida. Ito mga importante pong mga ahensya po ito, no? Pero yun, binawasan po yung kanilang budget po, mga kabida. Next po is ito. Ensure that those who have smuggled unrelated items such as AKAP funds are held accountable because they caused the embezzlement of funds that could have been used for more important needs of the nation. At lastly po, ensure transparency and accountability. So yun yung mga gustuhin nilang i-facilitate po ng Pangulo, no? Para ho malinaw po, mga kabida, no? Kasi gaya ng sinabi ko po kanina, medyo na-observe po nila ito hong hindi ho kanais-nais po, no? Kumbaga yung pagpasa po ng naturang budget parang minadali, no? Unang-una yung AKAP pa lang, mga kabida. Concrete example na 'yon, no? Yung AKAP pinatay na po sa Senate. Nung sinabi po ng House Speaker, i-defend po nila pagdating sa BICAM. At nung nalaman natin na meron palang offer itong House of Representatives na hatian po itong Senate at umuo yung Senate, no? Dahil mayroong 5 billion pesos na hati. Yun, inapprove, mga kabida. Okay? Yung AKAP na wala naman talaga doon ho sa NEP, no? Wala sa NEP. National Expenditure Program po ng gobyerno, no? 'Di ba? So yun po,
medyo lumaki na po itong ingay ngayon. Nag-iingay laban ho sa ah, controversial national budget for 2025 ano. At kung hindi ho ito pakinggan po ng pangulo o ng gobyerno po ay baka ho lalala po ito mga kabida no. Alright? Para ho sa inyong mga comments and for your opinion, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel mga kabida, please subscribe. Just click the subscribe button. Click also the notification bell and click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kabida.